LA Clippers binigay ang laro sa Suns. Denver Nuggets isang bangungot sa first round sa playoff. At Warriors parang hindi pagpapawisan. Ang daming problema sa Blazers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Hindi ito maganda, ngunit matagumpay ang Phoenix Suns nang tumunog ang huling busina. Laban sa Los Angeles Clippers squad na walang Kawhi Leonard, James Harden, Paul George, Russell Westbrook o Ivica Zubac, nahirapan ang Suns sa karamihan sa kanilang 124-108 na panalo laban sa Los Angeles. Nagtala ng bagong career high na 37 points si LA guard Bones Hyland na nagtie kay Devin Booker para sa pinakamataas na puntos sa pagitan sa dalawang team. Tumulong rin sa scoring si Bradley Beal na may 26 at Kevin Durant na may 24, habang si Yusuf Nurkic na bumalik mula sa injury ay kumuha ng 19 rebounds kasama ang 10 assists. Nag-improved ang Phoenix sa 47-33 sa season. Hawak na ng Suns ang number 6 seed sa West, ngunit kailangan nilang matalo ang New Orleans sa isa sa kanilang tatlong natitirang laro upang maging mas mataas pa na mapanatiling makuha ang puwesto. Napa-extend ng Suns ang kanilang lead sa double digits ilang minuto lamang sa ikalawang quarter at tila tuluyan ng makukuha ng Phoenix ang laro bago gumawa ang Clippers ng isang 17-4 scoring run para tapusin ang first half na may 56-55 lead. Namuno si Hyland sa LA na may 24 points sa first half. Natied ng Suns ang 42 three-pointers attempt sa loob lamang ng tatlong quarters na nagawa lamang ang 15. Parehong nagtala sina Booker at Beal ng 20-plus points bago pinasok ang huling quarter sa laro. Matapos ang labanan, nagpapalitan ng puntos ang parehong team para simulan ang ika-4 na quarter. Sa wakas ay nakuha ng Phoenix ang kontrol sa laro at bumuo ng double-digit lead na may halos 2 minuto ang natitira. Nakita ang isang much-needed win para sa Suns para iwasan ang kanilang first game losing streak mula noong December. Sinara ng Phoenix ang laro sa isang 23-2 scoring run. Ang Suns ay babalik sa aksyon sa Sabado laban sa Sacramento Kings. Sa ibang balita naman, nagtala si Nikola Jokic ng 41 points at pinangunahan ng Denver Nuggets sa panalo kontra Minnesota at napagmamay-ari ang unang pwesto sa tight Western Conference playoff race sa isang 116-107. Nakapagtala si Jokic ng 16 of 20 shots laban sa pinakamahusay na depensa sa NBA habang pinoprotektahan sa halos gabi sa pinakamagaling na defender na si Rudy Gobert. Dumagdag si Jamal Murray ng 20 points sa 27 minutes at nagtala ng 18 si Michael Porter Jr. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Minnesota na may 25 points ngunit hindi nagkaroon ng epekto sa ika-4 na quarter habang nagpatuloy ang Denver. Dumagdag si Mike Conley ng 19 points para sa Wolves. Ang defending NBA champion Nuggets ay mayroong pinakamahusay na 33-8 na record sa bahay sa Western Conference. Naging split ang Denver at Minnesota sa kanilang season series na may 2 of 2 at kailangan ng Nuggets na tapusin ang mas mataas na record kaysa sa Thunder at sa Wolves na may mas magandang percent na panalo sa division at anihin ang tiebreaker para makuha ang kanilang ikalawang sunod na number 1 seed. Masaya kami na nakuha namin ang 1 seed pero mas mahalaga para sa akin na tiyakin na ang aming mga players ay malusog at available pagdating ng playoffs. Sabi ni Malone bago ang laro. Idinagdag pa niya, maraming mga team ang maaaring magpapakita sa West ngayong taon. Ang Wolves ay hindi buo sa lakas sa playoffs noong isang taon, ngunit binigyan pa rin nila ng mahirap na laban ng Nuggets kumpara sa anumang nakalaban nila sa daan tungo sa titulo. Kasama si Karl Anthony Towns na nakaset na babalik sa aksyon sa susunod na weekend, ang Timberwolves ay lumalabas na may mas pagkakataon sa playoffs sa halip na lumaban gaya sa kanilang sitwasyon noong nakaraang taon. Sa sumunod na balita naman,
ang Portland Trail Blazers ay magiging host sa Golden State Warriors sa isang Western Conference Showdown sa Biyernes mula sa Moda Center. Ang Warriors ay mainit na nakapaglalaro. Sa tamang panahon, ang Warriors ay mayroong pabago-bagong season at sa isang punto, may seryosong katanungan kung makakapasok pa sila sa play-in tournament. Sila ay may record na 8-2 sa kanilang huling 10 laro na kung saan ito ang pinakamahusay na run nila sa season habang nakakabalanse sa spread sa 6 na panalo. Ang last stretch run ay nangyari kasama ang maraming mga laro sa road na tanging 2 laro lang sa kanilang bahay sa huling 10 laro. Ang huling regular season game sa daan ay mangyayari sa laban na ito at dahil mas maganda ang kanilang record sa daan sa kaysa sa tahanan, maaaring may excitement sila na magpatuloy sa road trip. Kasama ang sunod na mga laro laban sa Pelicans at Jazz, ang panalong ito ay mahalaga para sa kumpiyansa. Patuloy na lumalakas ang opensa ng Golden State habang nagpapatuloy ang season, hindi nakaupo sa top 10 sa maraming mga kategorya. Sila ay nasa ika-13 na pwesto sa field goal percentage at ika-5 pwesto sa 3-point percentage habang nagpapalakas din sa kanilang pace. Nakakagulat na malakas ang depensa ng Portland sa 3 kaya maaaring maging hamon ito sa simula ng laban. Si Steph Curry may 26.4 points per game ay patuloy na namumuno, ngunit mayroong 4 na manlalaro na nasa double figures lamang, kaya may laging alalahanin na baka mayroong lalamig. Si Chris Paul may 6.9 APG ay nagpapakita sa kanyang papel mula nang bumalik ito sa injury at kasama ang kanilang dynamic backcourt, ang talunin ng Portland ay mahalaga. Ang Trail Blazers ay may hamon sa season at ang lahat ng mata ay nakatuon sa off-season para makita kung paano maaaring maayos ang mga bagay. Magtatapos sila na mas mababa sa 25 wins sa season at hanggang sa oras na ito, sila ay nasa ika-14 na pwesto sa Western Conference standings. Hindi na matagal na sila ay nakikipagkompetensya sa West, ngunit sa isang serye ng mga trade at isang influx sa mga kabataang talento ay ang nagdulot sa kanila ng ilang mga issue. Pagpasok sa laban na ito, natalo sila ng 2 magkasunod na laro, kasama ang pagkatalo sa 8 sa kanilang huling 10 laro sa pangkalahatan. Dagdag pa rito ang isang record na 11-28 sa kanilang tahanan, mahirap silang makita na maipanalo ang isang ito, lalo na't wala masyadong maglalaro sa kanila. May mahabang listahan sa injury ang Portland na hindi gaanong isang sorpresa kung paano sila magtatapos sa season. Mayroon silang 8 players na nakalista sa report patungkol sa laban na ito, na 7 rin sa mga ito ay nakalista na bilang out. Ang mga hindi available na players ay kasama ang ilang pangunahing pangalan tulad nina Anfernee Simons, Malcolm Brogdon, Jeremy Grant at Matisse Thybulle. Nahihirapan ang Trail Blazers sa both ends sa floor ngayong season. Bukod dito, wala rin ang kanilang iilang star power. Malamang na sila ay mahihirapan sa kanilang opensa at makipagsabayan sa Golden State sa laban na ito. Sila ay nasa ika-29 na pwesto sa field goal percentage at ika-26 na pwesto sa 3-point percentage, isang nakakatakot na mga numero kapag ikumpara ito sa Golden State sa kabilang dulo. Si DeAndre Ayton na may 16.8 PPG ay dapat makakuha ng maraming bola sa laro na ito dahil ang center ay maaaring maging 1 punto bilang advantage. Kung maaari siyang magbigay ng tsansa sa kanila sa laban sa glass sa parehong dulo, ito ay magbibigay sa kanila sa pinakamahusay na tsansa na manalo. Para sa mga analyst, ang Warriors ay ang makakakuha sa panalo habang ang dalawang team ay patungo sa magkaibang direksyon sa matchup. Tiyak na nakakatulong sa Golden State ang kanilang mga laro sa daan sa buong season, kaya ang paglalakbay sa Portland ay hindi inaasahang magiging isang issue para sa grupo na ito. Si Curry na handa na, wala ring nakakaalam na baka mayroon silang pinakamasigasig na players sa laban na ito na magpapakita at ang kanilang opensa ay magiging masyadong labis para sa Portland na makipagsabayan. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.